Anak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuri mga inirang, masayang nagdiriwang. Galak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Huwebes tayo ng ika-6 na linggo ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa loob ng Basilica Minor at Pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin sa ating misa ngayon ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. At ang ating pagunita para kay Papa San Pablo VI. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Gawain mga Apostol, nakita ni Pablo si Aquila doon sa Grecia at nagpapatuloy sila sa pagpalaganap ng mabuting balita at maraming mga Grego ang nabinyagan. Sa ating Ebanghelyo nga ni San Juan, sinasabi ng ating Panginoon na ilang sandali na lamang ay hindi na siya makikita. Kung minsan sa buhay natin, hindi natin gaanong madama ang presensya ng Diyos o dili kaya ang ating hinihingi o hinihiling o dinudulog sa Kanya, parang hindi pa natin nakamtan. Kaya kung minsan tayo ay nag-aantabay at naghihintay ng biyaya na hindi pa natin natanggap. At kung minsan dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo nagsisi sa Panginoon at nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkalabong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda
tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, inuukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayoy tutungo ako sa mga hentil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisio Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kayo'y di ko inumila, babalik akong talaga, magdudulot ng ligaya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na inyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita muli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makita muli? Sabi pa niya sapagkat ako'y paroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong kahit sinabi niya,
Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako inyong makita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating Poong Isus Nazareno. Gaano ba katagal ang sandali? Ulitin ko po ang tanong. Gaano ba katagal ang sandali? Yun po ang nasasaad sa ating ebanghelyo ngayon ni San Juan. Kapitulo 16, versikulo 16 at sumusunod. Kuminsan ang ating karanasan ay nagdepende sa ating puso o sa ating pag-iisip. Halimbawa, kapag ka-interesado tayo sa isang bagay o pangyayari, kuminsan, sabi, parang sandali lang, kay iksi ng panahon. Pero kapag hindi natin gusto, sabi niya, ang tagal naman ng sermon na yan, nakakaantok na, nababagot na kami. Ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon, sabi niya, kaunting panahon na lang, hindi niyo ako makikita. Pero kaunting panahon din, makikita niyo ako. Depende sa teorya ng relatibidad o theory of relativity. Na paano ba natin hindi naranas ang presensya ng Diyos sa ating puso o paano ba natin hindi naranasan ang kanyang presensya kung tayo narito, nanalangin o dumudulog sa Panginoon. Sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 18, 1 hanggang 8, itong karanasan sa pagdama ng Panginoon ay nangyari din kay San Pablo, kay Aquila at iba pa mga Hudyo, na kung saan doon sa kanilang pagpunta sa Gresya mula Atina hanggang Corinto at iba pa mga lugar, sila ay nagtrabaho bilang tagagawa ng mga tolda upang hindi sila mainip at magkaroon sila ng kunting kita din. Pero, nung nakita na ni San Pablo na punong-puno na ng marubdob na o lumalagablab na ang kanyang pananalig sa Diyos, ikot siya ng ikot at nagpapahayag ng mabuting balita o ebanghelyo sa iba't ibang tao. Kay marami ang nabinyagan. Dahil ayon pa sa ating Salmo 97, kanga-hanga ang gawa ng Diyos. Pero ang gawa ng Diyos kuminsan hindi natin maunawaan kapag ito'y ipinapahayag sa atin ng mga tao na ayaw natin. Pero pag gusto natin yung tao, kahit gaano katagal, parang sandali lang. Pero kapag ayaw natin, napakatagal. Kaya kuminsan ang sabi pa natin, gaano ba kadalas ang minsan? Gaano ba kahalaga ang ilang saglit? Kapag tinitingnan po natin ang saglit ay parang isang oras, o kaya ang isang oras ay isang saglit lang. Depende kung tayo ay masaya. Kaya sinasabi nga ng ating Panginoon ngayon,
kayo ay malungkot, kayo ay magdalamhati, magagalak ang sanlibutan. At habang nagagalak ang sanlibutan, parang napakahaba ang panahon. At napakahaba ang panahon dahil ito ay tungkol na sa pag-aalay ng Panginoon sa kanyang buhay, mamatay siya, mawala sa kanila, napakahaba ng panahon, magtatago sila. Pero noong nabuhay na muli ang Panginoon at napakita sa kanila ang sandali na napakatagal na dahil nasa presensya na si Kristo na nabuhay muli. Kaya ang tema ngayon ay absence and presence. Ang presensya at ang kawalan ng presensya. Sa salita ng ating Panginoon sa Hebreo, ito po ay tinatawag niya na nukhat bakasira. Pero dahil ang ating mga pagbasa sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo ay nakasulat original sa Koine na Grigo, sa Koine na Grigo, ito po ay apusia ki parousia, na nasali naman sa Latin, absentia et presentia. Ang pagka nariyan, ang presensya o ang kawalan nito. Hindi ba kapag ikaw ay mayroong minamahal na nagpunta sa abroad dahil nagtrabaho upang ikaw ay mabigyan ng konting biyaya, sa unang panahon na wala yung mahal mo sa buhay, wala yung kasambahay mo, nasa malayo na lugar, parang ang unang mga araw, parang napakatagal na. Pero sa katagalan ng panahon na naroon siya nagtrabaho, parang nakalimutan mo na. Ang haba ng panahon, naging maiksi. At ang maiksi na panahon, naging mahaba. Kaya nga, magtanong tayo uli, gaano ba katagal ang sandali? Kuminsan kung tayo ay marubdob na nagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos at taimtim ang ating panalangin sa harap ng Blessed Sacrament, parang walang oras. Napakaganda ang ating dinaramdam. Sa panahon ng misa, para bang nariyan ang Diyos. Kitang-kita natin, hindi siya malayo sa atin. Parang ang napakahaba na isang oras, parang sandali lang. Sabi, bakit? Ang bilis niyang magmisa. Bakit? Ang bilis niyang magsabi ng ganito. Pero sa totoo lang, mahaba na pala. Pero dahil damang-dama ninyo ang presensya ng Diyos, dahil nasa loob ng mga puso ninyo ang presensya ng Panginoon. Ang panahon ay nag-iiba. Ito yung theory of relativity. Teorya ng relatibidad. Na depende sa ating pag-isip, depende sa ating damdamin, gaano ba katagal ang sandali. At ito'y nagtuturo sa atin na dapat tayong magkaroon ng pagsintro sa ating puso at isipan sa lahat ng ating ginagawa. Kapag ka gusto mo ang ginagawa mo, parang walang oras. Enjoy na enjoy ka, napakasaya. Gaya ng sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 20, ang inyong dinarama na kalungkutan ay magiging kagalakan. Ang inyong dinadama na paghihirap ay maging dahilan ng kasiyahan. Kung sa buhay natin, kinakailangan pala nating isentro ang ating puso. Dapat pala na ang lahat ng bagay ay makita natin, madama natin, magkaroon tayo ng pagsentro sa Diyos sa bawat sandali sa buhay upang ang lahat ng ating ginagawa ay may kabuluhan. Kapag ka makabuluhan ang ating ginagawa, kapag ka ang ating
pagpanalangin o dili kaya kung ano man ang ating ginagawa o pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos kapag ka ito'y damang-dama natin at taos puso na natin itong nadama. Ang tagal ng panahon ay sandali lang. Ang ibig sabihin dito, nawala na ng pagkwenta ang panahon sapagkat mayroon ng pag-ibig, mayroon ng pagmamahal. Ang kailangan lang natin ay lagyan natin ng pagmamahal ang bawat ginagawa natin. Kaya nga sinasabi ni San Juan de la Cruz, kung walang pag-ibig, dalhin ang pag-ibig, sapagkat kung wala na, nada na, nariyan ang napakalalim na dilim ng gabi o dark night na kung saan ang buhay ay nagkaroon na ng isang karimlan. Nagkaroon na ang ating karanasan na nakakapundi na, nakakabagot na, pagod ka na. Parang hindi mo na nakikita ang kabuluhan ng iyong ginagawa. Parang hindi na nakikita ang saysay ng lahat ng galaw ng buhay mo. Pero kapag gusto mo, kapag ikaw ay tunay na umibig at nagmamahal, wala kang sinasabi. Hinawakan mo lang ang kamay na iyong mahal, ng iyong irog. Ilang oras na pala ang nangyari, parang isang saglit lang. Parang napakaiksi lang. Ano po ang kahulugan nito sa ating buhay? Una, buhay sa pananalig. Kailangan na magkaroon tayo ng pagdama ng presensya ng Diyos. At paano po magkaroon ng presensya ng Diyos? Lagyan natin ng puso ang lahat ng ating pagpanalangin o pagdalangin o paghiling o pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos. Lagyan natin ng pagmamahal ang ating pakikitungo sa kapwa-tao upang ang ating pakikitungo sa ating kapwa-tao ay hindi na nakakapundi. Kahit ayaw ka lang tanggapin, masarap pa rin tunguhin, masarap pa rin kausapin ang isang tao na ayaw sa iyo. Kaya pwede mo nang mahalin ang iyong kaaway. Kapag mayroon ka palang pag-ibig, lahat ng kahirapan ay matiis mo. Kapag lahat ng ginagawa mo, alam mo na ito'y pakiisa sa paghihirap ni Kristo, parang sandali lang ang lahat sapagkat napakasaya, sapagkat punong-puno ng kabuluhan, sapagkat puno ng saysay ang lahat ng ginagawa mo dahil ikaw ay nananalig sa Diyos. Dahil ikaw ay umaasa sa Kanya. At ang pag-asa mo'y hitik na hitik ng pananabik ng isang Panginoong minamahal mo. At ganito dapat ang ating pananalig sa Kanya. Hindi lang lagyan natin ng puso ang ating ginagawa. Bigyan rin natin ng tunguhin at purpose ng lahat ng ating ginagawa. At hindi lang purpose at tunguhin ang dapat ilagay sa ating ginagawa para sa Diyos. Iugnay rin natin ito sa pagbuklod ng sambay ng nanalig sa isa upang tayo'y magbigay inspirasyon sa isa't isa. At ang bawat saglit, ang bawat sandali ng buhay ay napakasaya dahil lahat tayo nagkakaisa sa pagmamahal ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. At mahal tayo ng Diyos at dahil sa pagmamahal na yan, napakaganda ang mga sandali ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihandog sa atin ng Diyos ang Kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin po natin na lagi tayong umasa sa Kanya. Atin pong itutugon, gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon.
Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang simbahan, naway buntapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati, naway makaranas ng nakapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nalulungkot o namimighati, naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga yumao ng tapat sa Panginoon, naway makatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming puspos ng kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo nang may habag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinaharap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Hallelujah. 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 Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ng aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay. Upang ang mga pinagindapit mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kaparing tunay marapat kay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na lubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa panagutan ay siyang bumago sa dating pamuhay na sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap mo na maitatampok upang mamana namin sa pagkapatid kay Isus. Kaya kaysa namang yan sisiawit ng papuri sa umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu yung banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay, tuling pagkabuhay ng anak, naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon XIV na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Mela, San Pedro Calungsod, ni Papa San Pablo VI, at ang lahat ng mga banal na muhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng galing ng utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsangal ka. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Si Kristo ay nabuhay. Hallelujah. Lubos lang ng tagumpay. Hallelujah. Salamat niyang kalaman. Hallelujah. Magalak at magdiwang. Hallelujah. Si Kristong Jesus natin, hallelujah. Narito nagkapiling, hallelujah. Siya'y muling pagkabuhay, hallelujah. At walang hanggang buhay, hallelujah. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng bigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church.
upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng tumutulong sa atin, lahat ng ugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magpapapala sa inyo ng biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Gaano ba katagal ang sandali? Depende sa kilig ng Diyos sa ating puso. Kung tayo'y naudyok ng gusto sa Espiritu Santo at kilig na kilig tayo sa Panginoon, ang mga matagal na panahon parang saglit lang sapagkat may pag-ibig at may puso ang ating ginagawa. Ngayon na po ang pusbas. Mangyari po namin itaas bagya, may bagay na pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagpusan ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga ilangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Paspasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May taglay kapipan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ni ating Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinuwalhati